Welcome back again to my YouTube channel. Ang ganda ng weather ngayon. Mainit ngayon. Tapos, diretso, rekta uwi na tayo ngayon dahil maglilinis ako ng bahay. Super dumi sa bahay namin kasi mga nakaraan na araw. Ang busy. Dami namin ginagawa ni Marvin. Tapos, ayun nga guys, magluluto rin ako ng mga ulam namin ni Marvin. Hindi na kami nagra-rice silang araw na. Mag 2 weeks na guys. Tingnan nyo, ang ganda Mag-intay na lang ako dito. Dito na lang ako sa loob. Si Marvin nasa school pa, guys. Tapos usapan doon sa sa locker kung sino daw yung mga walang sasakyan pa uwi para sa anniversary. Di ba nga mag-anniversary yung company namin. May pa-party. Wala naman kami sasakyan ni Marvin. May pa-carpool sila pa uwi. Kaya ayun, makaka-uwi kami ng maaga sa after anniversary kasi kinabukasan 3 AM yung pasok ni Marvin sa Tim Hortons. Ako may work din ako. Nandiyan na yung bus ko, guys. Pawarden na tayo, guys. Takas ng sikat ang araw. Ayun, warden na pala to. Wala masyadong tao, guys. So, first time to after ilang weeks. Wala ang mga student ngayon. Walang mga student kaya ganire. Dito na tayo guys sa bahay. Ang sarap naman gumala. Kaso, nilalagay na ng lupa si Tito. Diyan, yung kanyang mga mga katuwa. Spring kasi sabi nila, spring na nag-i-start ng maglagay-lagay ng mga itatanim. Tapos, siguro mga May ata or June doon na maglalabasan. Mag-ano lang tayo. Ayan guys, bali na tanggal ko na dito sa dito kasi nagtiklop si Marvin kagabi sa sofa. Nandito yung mga damit. Malinis naman tong sofa namin dahil ini-steam namin, binavacuum muna namin tapos ini-steam para mapaglagyan nga namin ng damit pag nagtitiklop. So nagtiklop dito kagabi si Marvin. Kagabi nga ba? Oo nga, kagabi nagtiklop siya kasi medyo may time daw siya. Kasi last week, wala siyang time magtiklop kaya yung mga damit namin hindi talaga natiklop. Mga nakalagay, buti na lang meron kaming laundry basket doon muna mga nakalagay. Di rin ako makapagtiklop kasi pag-uwi ako talagang pagod. Alam nyo ba, nung isang araw, pagka-uwi ko dito, parang kumain lang ata ako ng itlog. Nilabo na itlog. Hindi ko, naramdaman na pagod pala ako. Basta, pumunta ako sa kwarto. Kasi hindi naman ako pumunta ang kwarto. Dito lagi ako nakatambay sa sala kasi nanood akong Netflix. Pagpunta ko ng kwarto, guys, hindi ko na namalaya na tulog na pala ako. Nag-alarm yung phone ko ng 8 kasi may iniinom ako tuwing 8 PM. Paggising ko, nakasara yung pinto. Pero hindi ko tanda na nakasara yung pinto ng kwarto. Tapos, di madilim. Pag-check ko 8:00, wala pa si Marvin. Kasi wala ako narinig na ingay dito sa labas. Hindi ako lumalabas. Sumisigaw ako ng, Bebe! Tapos umimik si Marvin, Be. Sabi ko, kala ko, di ka pa dumadating. Anong oras na kasi in-expect ko. Nandito na siya ng mga 7:00 dito sa bahay. Sabi niya, pagdating ko, humalik ako sa pisngi mo, hindi ka nagising, tulog na tulog ka. Kaya hinayaan na lang kitang matulog. Nalimutan ko namang i-cancel yung alarm mo kasi alam niya may alarm ako ng 8. Tapos yun, naggawa-gawa siya ng mga assignment niya dito sa laptop niya. Tapos sabi ko, paano yan? Ako yung magluluto pa kasi bala ko nga magluto ng hipon. Tapos sabi niya, wag ka naman magluto, matulog ka na nga. Matulog ka, diretso mo na yung tulog mo. Kasi halata daw na pagod ako, kaya hinayaan daw niya ako. Kasi pag uwi si Marvin galing sa trabaho or sa school, makikita niya akong tulog, hahalik yan sa pisngi. Nagigising talaga ako, hindi talaga ako nagising nung gabing yun. Kaya hinayaan niya ako. Tapos pag-agising ko, nagluto lang ako ng hipon, tapos kinain namin, di kami nag-rice, tapos nanood lang kami ng Netflix, tapos natulog na uli kami. Tapos ayun guys, nag-message ako nga kay Ate Gian kasi nagpapaturo na ako kung paano yung gagawin namin sa pag-apply ng PGWP dahil hanggang next week na lang yung pasok ni Marvin. Oh my God, last na 5 day, ilang araw na ba ngayon? Wednesday ngayon, so bukas Thursday, may 7 days na lang siya. 7 days na lang yung pasok niya sa school. Grabe guys. Ang bilis. Ito na talaga yung simula namin.
Kasi syempre dalawa na kami naka full time tapos graduating si Habi and may maganda kaming ibabalita sa inyo. Hintayin ko lang si Habi kung kailan siya ready na i-share sa inyo yung magandang balita. Pero, na-share na namin to sa mga family namin, tsaka sa mga, yun nga, yung mga tita, tito, ate, kuya namin dito sa Canada. Yan. Basta super happy kami na i-share namin yan sa inyo. Hindi pa lang namin talaga inaano kasi ayaw pa ni Marvin kasi baka daw hindi pa sigurado, ganyan. Pero, sure na yun. Ayan guys, kaya super happy talaga. Para sa amin, parang nararamdaman ko para sa amin tong taon na to. Kasi ito na talaga yung start lahat para sa amin ni Marvin. Kasi syempre last year talagang bongga yung hirap namin mag-asawa. Ako, todo-todo ako sa pagtatrabaho para sa mga expenses namin. Tapos tuition ni Habi pa. Tapos yun, si Habi nagpa-part-time pero hindi naman ganun kadami nga yung ano niya noon, yung oras niya sa trabaho. Kaya ako yung hataw-hataw talaga. Hindi ako nagde-day off, mahaba yung oras ng pasok ko sa trabaho. Tapos yun, para nga din makapagtutok si Marvin kasi sa buong 3 SEM ni Marvin, lahat ng grade niya do sa 3 SEM pasok sa pagiging honor. Kaya sana ngayong last SEM pasok pa rin. Kasi syempre pagpa-plus-plusin pa yun. Alam ko naman na pinaghirapan talaga ni Marvin guys. Nakikita ko talagang pinaghirapan niya lahat ng mga ginagawa niya sa school. Nakikita ko nagre-review talaga siya. As in talaga guys, grabe yung mag-review. Kasi sabihin niya kasi hindi niya alam. Pero may isasagot siya kasi nag-aral siya kahit hindi daw niya yung maintindihan. Kasi pag hindi siya maintindihan sa school, pag uwi niya dito, inaaral niya. Mahilig siya mag-search para maintindihan niya. Search siya ng search. Tapos yun, may mga group activity, gawa siya ng gawa. Minsan nga, puyat na nga siya natatapos para dun sa mga ginagawa niya. Sabi ni Marvin, hindi daw siya matalino, ano lang daw, masipag lang daw siyang magbasa. Yun ang lagi niya sinasabi sa akin. Wala naman sa ano yan. Wala naman sa talino, ganyan. Dapat maano ka lang magbasa talaga. Kasi pag nagbasa ka, may matututunan ka, may sasagot ka. Sabi niya lagi. Ganun lagi sinasabi ni Marvin sa akin. Wala na akong naitulong sa pag-aaral niya, guys. As in, wala siya lahat yan. Kasi syempre, yung ano talaga niya, yung kurso niya, mahirap talaga. Si Marvin naman, mahilig siya sa math. So, parang easy lang talaga sa kanya yung mga math na yan. Tapos yung mga pang-electrical na ginagawa nilang actual, marunong na siya. Yung mga basic kasi tinuturuan naman daw siya. Tapos talagang nakikinig daw siya na maayos kasi nga gusto niyang ituloy talaga yung pagiging electrician dito sa Canada. Kasi nag-search na rin siya guys. Nag-search na siya na kailangan niya palang mag-apprentice ata or magkaroon ng experience muna dito. Tapos after nun, ilang years ata, hindi ko tanda kung ilang taon, is 1 year o 4 years ata. Pag na-experience niya, pwede na siyang mag-exam para makakuha siya ng lisensya bilang electrician yan. Kasi pwede pa lang siya na mga apprentice, yung mga ganyan. Ayun. Tapos, ayun, tutulungan kami ni Ate Gian para mag-apply ng PGWP namin. Magagawa kami ng bagong GCK. Kasi yun, dati namin GCK, wala kaming GCK kasi nag-consultant kami. Then, ayun, gagawa na lang kami ng bago. Lagay namin lahat doon ng mga documents namin ni Marvin. Kaya, dapat nakaayos na yan bago dumating transcript ni Marvin para hindi siya matagalan mag-stop sa work. Iyon kasi ganun daw talaga. Ako naman, diretso lang daw ako sa pagtatrabaho. Hindi ko raw need mag-stop sa trabaho. Si Marvin lang, sabi ko kala ko kasi kaming dalawa, kaya kinakabahan ako kanina, baka dalawa kami. Syempre, 1 linggo, baka mamaya 1 linggo. May iba kasi ilang linggo bago, ewan kung bakit ganun. Syempre, may iba-iba namang sitwasyon naman kasi. Kaya dapat naka-ready na kasi hanggang next week na lang talaga yung pasok ni Marvin. Super bilis na. Tapos, ayun, madami kaming mga event na pupuntahan. May birthday kami pupuntahan, may anniversary ng company, ganyan. Super bait nga ng company namin kasi nag-announce sila, nakalagay dun sa board. Nagdikit sila dun. Yung mga wala daw sasakyan pa uwi pagkatapos ng party.
magkakaroon daw sila ng carpool, pa-carpool ba yun? Carpool? Ay, ano ba yun? Basta maghahatid daw sila. Maghahatid daw sila, ibibigay lang daw yung address, parang ido-door to door. Sabi ko, oh, yung bait naman nila. Kasama ko kasi si Marvin dun sa event, guys. Tapos sa Friday, pupunta kaming Etobicoke kasi may imimit kami. May nag-message sa akin si ate, na, di ko na lang say yung name, guys, kasi hindi pa ako nagpaalam kung pwede kong imikin yung name ni ate. Tinanong niya yung size ng paa ko kasi daw madami daw siyang mga doon din na ginagamit. Tapos mag-spring na daw, magtatanggal na din daw siya ng mga ibang gamit na hindi na nasusuot, o mga damit na hindi na nasusuot. Baka daw kasya sa akin. Ayun, pupunta kami ni Marvin. Wala kasi pasok si Marvin ngayong Friday. Oo, wala siyang pasok. Kaya samahan niya ako pagtapos ko sa trabaho. Mag-ano tayo ng susuotin ko. Yun nga mga party-party na pupuntahan namin. Buti na lang mga paggabi na. So, makapagtrabaho pa ako ng umaga. Siyempre, hindi muna tayo pwedeng ngayon, mag-chill-chill muna ng bonggang-bongga. Dahil nga, madami pa rin kami mga gastusin. Siyempre, mag-extend pa kami ng visa. Kailangan din yun ng pera. Yung pera na halala ko na si mama. Kasi tita, ganun kasi ang pronounce niya minsan sa pera dahil nga syempre, ang cute nga minsan ng accent eh. Halatang Bisaya, no? Yan, mother ko kasi syempre Bisaya. Tsaka sila tita. Lalo na yung tita ko, talagang halata yung niya, yung accent ng Bisaya niya, pati sila tito. Si mama, hindi ko alam bakit parang siya eh. Siguro dahil medyo maaga si mamang nakaalis sa summer. Nung ilang taon ba siya? Kasi nagtrabaho siya eh, para makaipon ng pang tuition niya kasi mag-aaral siya ng college. Kaya siguro hindi na siguro sa sobrang tagal na rin niya sa Mauban, sa Quezon, medyo nawala na yung pagkapunto niya ng Bisaya. Pero may konti pa rin kasi ang bilis magsalita ng mama ko, guys. Parang ako lang din, ganyan. Tapos minsan, di ko na rin namamalayan na yung accent ko ay nagbibisaya na, pabisaya na din. Yung Tagalog, yung accent ng Bisaya pag nagtatagalog, ganyan. Ayun, padating na rin daw si Marvin, kaya magluluto ako ng chicken wings, guys. Yan, chicken wings. Hindi ako magsasaing siguro, pero sabi ni Marvin magsaing ako dahil try kong maggawa bukas ng egg, yung kanin na may egg, yung parang, hindi siya garlic rice eh. Egg rice ba yun? Basta siya, sinearch ko siya, tapos lalagyan ko ng mga gulay-gulay, kasi wala ako ng mga gulay-gulay. Kaya bibili pa ako. Pero ngayon, yung budget namin, masyado nang malaki yung nagagastos namin, yung namin, expenses ngayong buwan na to. Kaya mag-stop na kami sa mga kung kasi madami kaming grocery pa dyan ni Marvin. Yun muna ang uubusin namin, guys. Oh my God, ang saya-saya. Ang saya ng puso ko kasi ramdam na namin mag-asawa na worth it lahat ng pagod namin last year. Alam ko naman sa lahat ng mga nanood sa amin mula simula, alam nyo yung hirap namin mag-asawa. Yung tipong hindi na kami nagkikita, diba? Yun, parang hinahayaan ko lang siya dyan sa school niya. Tapos yun, may work siya minsan 5 hours a week hanggang sa nagkalipat siya ng work na nagkakaroon na siya ng 16 hours a week na trabaho. Mas malaking tulong sa amin. Pag-iipon namin last year. Grabe, no, pag iniisip, naalala ko yung last year ng mga namin. Pero at least, madaming tumulong talaga sa amin noong mga panahong yon. Kahit hirap na hirap kami, parang gumagaan pa rin. Dahil madami kaming mga nakilala dito na tumulong sa amin. 'Di ba? Tsaka yung mga invite sa aming mga birthday, yung mga party sa bahay nila. Pumupunta kami kahit pagod kami ni Marvin, kahit may pasok kami ng maaga kinabukasan. Kahit madaling araw pa yung alis namin dito sa bahay namin. Pumupunta talaga kami. Ayun. Kaso pag may time talaga na wala talaga yung maggagala-gala, yung magta-travel, yun lang kami hindi nakakapunta. Pero kung pupunta lang sa bahay, dun kami na yan. Kahit pa paano nakakabili-bili na rin kami ng pangregalo. Yung ibang pangregalo namin sa kanila, hindi pa namin nabibigay. Kasi hindi pa namin sila na-meet uli. Ayun. So, kailangan ko na mag-ready ng pagkain para pagdating ni Marvin, makakain na kami, guys. Kasi 6:23 na. Ayaw namin nang lalampas yung, baka malapit na pati siya. Ayaw namin nang aabot kami ng alas 8.
pasensya na, minsan bongol ako sa sa R, saka sa S. Yan. Kasi mahirap matulog kapag kumain kami na medyo late na talaga. Kaya ayun, napupuyat. Ilang araw na akong puyat. Kasi hindi na ko alam, ang hirap makatulog eh. Tapos magugulat na lang ako, nag-a-alarm na yung phone ko na naka-full pa yung volume. Grabe. Pero ganun talaga. Ay, naka. Tapos alam nyo, oh my God, may bago ng part-time si Marvin. Pero hindi pa ngayon, next month pa. Magkaka-part-time si Marvin kasi kinausap din ako ng kawork ko si ate Amy. Kasi may business sila na parang contractor ba tawag doon? Kapag may mga nagpaparenovate, yun, de-renovate sila ng basement, ng washroom, ng backyard. Ay, tuwing summer daw nila ginagawa yun kasi pag winter wala daw masyado nagpapagawa. Ay, ang dami na daw nilang kliyente kasi since 2012 pa yung asawa niya, yung business nila na ganun tuwing summer. Siguro start ng spring hanggang fall. Pag winter, wala daw. Or meron, konti lang. Ayun, kinausap ako ni ate kasi tinawagan niya yung asawa niya. Yun nga, inano ni ate na kung may car daw. Kami ko, ate, wala pa kaming car kasi nga, nag-iipon pa po kami ni Habi. Sabi ko siya, kapag nagka-full time na po si Habi, doon po kami kasi kahit pa paano, meron namang ipon na, may budget na kaming kaunti, konting dagdag na lang, kasi gusto namin mga worth 10,000 sana yung budget namin sa second hand na sasakyan para goods na goods, or may makuwang mga 7,000 kasi nagtitingin-tingin kami yung ikakash namin na maganda pa. Kasi may mga nakausap kami 10,000 daw maganda pa. As in, goods na goods pa daw. Kotse lang naman yung kailangan namin guys. Service lang talaga. Pero kailangan muna magka full time muna si Habi. Kasi syempre baka hindi namin kayanin na naka part time lang siya. Ako lang yung full time. Diba? Kasi mas malaki na expenses nun. Ayun. Sabi ni ate kasi madami daw. Iba-ibang lugar daw. Minsan may Mississauga, ganto ganyan. O kung makakuha man pag nagkaroon ng full-time na si Marvin, after work niya, saka siya pupunta doon, tulong. Tapos walang pasok ng Sabado at Linggo, doon siya magpa-part-time. Ganyan. Kasi gusto rin matuto talaga ni Marvin sa construction na tulad ng mga pag-aayos sa bahay, yung ayos-ayos sa mga bahay. Kasi siyempre, pag if ever dumating din yung time magkaroon kami ng bahay, hindi namin kailangan tumawag sa labas kasi marunong siyang gumawa. Kasi iba dito sa Canada, ang mahal magpagawa, no? May papaayos ka lang, laki na ng ibabayad mo. Lalo na daw yung katulad ng mga trabaho o yung tinapos si Marvin, mga electrical technician, mga magpapagawa daw sa bahay, magpapaayos lang, papatingnan. Ang laki daw ng bayad, grabe. Siyempre, hindi pa naman pwede si Marvin sa ganyan kasi wala naman siyang lisensya pa. Pwede lang siya yung mga parang alalay ng mga may lisensya, ganyan. Dadating din yan kasi alam kong mataas yung pangarap ng asawa ko. Hindi lang para sa sarili niya, para din sa pamilyang bubuuin namin pagdating ng araw. Malapit na yan kasi sinabihan ako ni Marvin na, be, kasi syempre malapit na yung birthday ni Marvin sa June. Sabi niya, be, huwag ka naman bigay sa akin regalo. Kung may ibibigay ka man sa akin regalo, baby na lang. Sabi niya sa akin, guys. Ay, loko-loko si Marvin. Ay, excited na rin si Marvin sa matapos yung school niya kasi gusto na talaga niya magtrabaho. Excited na daw siyang magtrabaho, guys. So, magpapaalam na ako, guys. Super thank you talaga sa inyo sa laging pagsuporta sa YouTube channel namin. Alam ko na hinahangad nyo din na maging maganda yung kalabasan ng paghihirap namin dito sa Canada. Lalo na yung PR, yun talaga yung natin, diba? Kaya tayo pumunta dito para makuha din natin yung pagiging permanent resident dito sa Canada para for good na talaga tayo. Pero if hindi naman ibigay sa atin ni Lord, tatanggapin naman namin. Uwi kaming Pinas, mag-start kami ng panibago. At least, meron kaming panimula, may pera kaming panimula para yun. Kasi kung if ever naman Pinas, okay lang naman sa amin. Nandun naman yung pamilya namin. Mas masaya naman nakasama namin yung pamilya namin, diba? Pero mas masaya kung mabing permanent. Diba? Kasi syempre yun din yung, hindi naman namin una to pinangarap. Pero nung mga, syempre,
tumatanda na, doon na namin naisipan na mas maganda kung dito kami magsasettle sa Canada, lalo na para sa mga anak namin ni Marvin. So, ayun lang guys. Maraming salamat uli. Magpa-like po ng aking Facebook page. Ayan, tsaka yung aking TikTok account po. Don't forget to like and subscribe po. Bye-bye!